Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Kiasarin. Meron akong karanasan tungkol sa multo. Naglalakad ako pa uwi sa dorm na tinutuluyan ko dahil kakatapos lang ng shift ko sa trabaho. Gabi na yon pero alas 8 pa lang naman. Hindi na ako sumakay ng habal dahil nagtitipid ako. Medyo madilim yung daraanan ko kasi yung streetlight sa lugar namin ay iilan, sira na. Yung ilan naman ay okay pa kaso malalayo nga lang. Habang naglalakad ako ay napatigil ako nang may kasalubong ako na babaeng naglalakad. Iika-ika siya at parang hinahawakan ng kanang kamay na duguan. Nagpanggap na lang ako na hindi siya nakita, hindi naman niya ako napansin. Noong nakapasok na ako sa dorm na inuupahan ko, ay may nakita akong tatlong lalaki na parang may hinahanap. Hindi ko na lang rin sila pinansin dahil inaantok ko talaga ako dahil napagod nga ako sa trabaho ko. Kinabukasan pagising ko, may nagchismis kagad sa akin na tenant na may nakita raw na putol na braso sa daan kung saan ko nakita yung babae. Braso lang daw ang nakita pero wala yung katawan. Hinala ng iba, baka tinapon yun ng mga adik. Kinabukasan, naglalakad na ulit ako papunta sa sakayan dahil papasok na ulit ako sa trabaho ko. Meron akong babaeng nakasalubong. Ang totoo niyan, parang familiar siya sa akin. Para bang nakita ko na siya. Pero dahil lakas akong mahiyain at introvert, hindi ko na lamang yun pinansin. Mabilis na tapos ang araw. Gabi na naman. Naglakad na ako uli pa uwi sa dorm ko. Pagod na ako kaya naman napapapikit ako habang naglalakad. Pero nagulat ako nang may maapakan ako at napatingin ako rito. Naramdaman kong parang bumaba ang dugo ko sa katawan. Putol na braso kasi ang nakita ko. Dandahan akong napapaatras pero mas lalo akong natakot nang makita ang babaeng nakita ko kagabi. Nakatingin lamang siya sa putol na braso. Tingin ko, pagmamay-ari ng babae yung putol na braso na yun. Ba naman kasi mga par, yung kanang braso niya, putol. At naagos rito yung napakarami niyang dugo. Tulong. Mahina pero sapat na para marinig ko. Tatagilan ako na makitang nawala siya bigla sa harap ko. Luminglingon ako sa paligid. Baka si mamaya ay nasa paligid ko lang siya pero wala na talaga. Nanginginig man ay tumakbo na ako papunta sa dorm. Takot na ako. Pero ang naisip ko na lamang ay baka dala na lang ito ng sobrang pagod dahil sa trabaho. Makalipas lamang ang ilang oras ay nakatulog na rin ako. Pero nanaginip naman ako tungkol dun sa babaeng nakita ko nung nakaraang araw. Nasa loob ng isang bakanting unit yung babae. Kitang-kita sa mukha nito ang takot at naiyak na rin siya. Pare, anong talaga niya yung pinangbayad niya sa utang niya, no? Pero okay lang yan, di na rin na naman tayo lugi. Ani ng isa sa mga lalaki. Familiar din sila sa akin. Sila yung mga lalaki nakita ko nung nakaraang gabi nung nasa loob na ako ng dormitoryo ko. Walang awa nilang pinagbubugbog yung babae habang nahingi ng tulong. Ewan ko ba bakit walang nakakarin sa sigaw niya. Yung isa sa mga lalaki ay kumuha ng chainsaw at walang awang chininsaw ang kanang kamay ng babae. Nagsisigaw yung babae dahil sa takot at nagpupumiglas. Nagtawa na naman yung mga lalaki dahil sa naging reaksyon ng babae. Nang naputol ng braso ng babae ay umalis na muna sila upang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Tinitigan ko ang mukha ng babae at kitang-kita kong hirap na siya. Aaminin ko sa inyo, nagilty talaga ako. Kasi pakiramdam ko meron na siyang chance na makatakas pero hindi ko man lang siya tinulungan. Hindi ko man lang siya pinansin. Parang antang ako nga sa parts na parang wala akong survival instinct. Nanghihina man ay pinulot ng babae yung braso niyang naputol. Tsaka naglakad palapit sa bintana. Sumampa siya rito at buong lakas na tumakas. Nung nakalayo na ay dahan-dahan na siyang naglakad habang sinusubukang ikabit ang braso niya. Tila pamilyar yung eksenang yun. Ayun kasi yung unang gabing nakita ko siya sa iskinitang yun. Ganun na ganun yung ginagawa niya. Sa kasamaang palad, naabutan siya ng tatlong lalaki. Nabitawan niya nga yung kaliwang braso niya. Habol hininga ako nung nagising ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung bakit pinapakita sa akin ng babae yung nangyari sa kanya. Napatingin ako sa gilid ng kwarto ko at tamutla nang makita ang babae na sa panaginip ko. Malungkot ang ekspresyon niya at mukha talagang nahingi ng tulong sa akin. Nawala rin naman siya kagad. Pero kahit na sumapit na ang umaga, hindi na ako nakatulog uli. Napapansin ko na lagi na lang ako sinusundan ng babae at hindi ako nilulubayan. Meron din ako napansin sa kanya. Nadalas tinuturo ng multo yung isang bahay. Isang beses, papasok pa lang ako sa trabaho ko. Nang makita ko uli yung multong itinuturo yung bahay. Lumabas ang isang lalaki doon. Namukhaan ko yung lalaki.
Isa siya dun sa nagpahirap sa babae. Napatingin nga rin ito sa akin at napakindat pa. Napaiwas tuloy ako ng tingin at nagmamadaling naglakad. Hindi ko na kinakaya ang pagpapakita sa akin ng multo ng babae. Nagpunta ako sa presinto at sinabi na saksihan ko ng gabi bago makita yung braso ng babae. Itinuro ko rin yung bahay ng lalaki. Napagkaalaman ko na matagal na palang minamanmanan yung bahay na yon. Nung araw din yon ay niradyo ng mga pulis. Nakuha sila ng mga pinagbabawal na gamot at baril. Nakita rin ang bangkay ng babae na inaagnas na. Nakulong yung tatlong lalaki ng habang buhay. Huling kita ko naman doon sa baeng multo ay maaliwalas na uli ang mukha nito at nakangiti sa akin. Siguro kaya siya nagpakita sa akin para humingi ng tulong dahil siguro ako ang huling nakakita sa kanya bago siya mamatay. Ako rin ang nakakita sa tatlong lalaki. Sa ngayon ay wala nang nagpapakita sa akin. Naging normal na uli ang aking buhay. Ayun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat.